Guys, good morning tayo guys mga idol. Pupunta po ngayon tayo sa may Dagupan. Before Dagupan guys, no, sa seminar po tayo ngayong umaga to sa may before Dagupan ng hito. Paano mo magpapaanak ng hito? So nanggaling po tayo dito sa may Capas Tarlac. Alas 8 po tayo umalis dito sa Capas. Then nakarating po tayo ng Tarlac City is nasa 11 or 10 AM na po. So, napakatagal ng biyahe natin. Kaya, nag-chill-chill lang ako sa bus. Binakyan nga po pala guys, Victory Liner, then Inner City po yung daan. Kaya masyadong matagal ang biyahe. So, ayan. So, ayan na nga guys, no, nakarating na po tayo ng Bunuan, Dagupan. So, ayan na, nung naabutan ko sa loob is nagsisimula na po yung seminar. So, ang ginawa ko na lang guys, nagpicture na lang ako. Nanghingi na lang ako ng picture para maipakita po sa inyo. So, yung aming lecture is, meron pa akong video na record ko. Hindi ko pa po alam kung pwede ko ipalabas dito sa ating channel na pagpapaliwanag ni Sir Jojo. Ang galing-galing niya magpaliwanag. Kaso hindi po buo yung aking video. Gawa ng huli na po talaga ako dumating. So, paliwanag ni Sir Jojo dyan, yung pagpipili, preparation ng pond, pagpipili ng breeders, kailangan. Tapos, pagkaklasify kung ano yung babae at lalaki, kung pwede na ba itong ipaanakin, kung buntis na ba talaga siya, kung pwede nang i-induce ng pituitary gland. So, ayun lang naman yung pinaliwanag ni Sir Jojo. Then, mga tanong-tanong, tapos pinaliwanag sa amin, dapat kailan i-prepare yung breeders, ilang months, paano malalaman kung qualified na ba yung breeders para masaksakan na ng hormones. So, ayun lang naman pinaliwanag sa amin. So, ayun nga guys, ayan, si Sir Jojo, nandyan siya nagpapaliwanag. So, hindi ko na mapaliwanag lahat talaga. Gawa ng kulang siguro yung aking paliwanag. Ayan yung example ng mga pagkain ng mga fingerlings natin. Ayan na, preparation ng mga fingerlings na, larva rating na, water management. Yan, stocking density naman tayo. Yan, preventing disease. Number 1 yung salt. Yan, to grow out, cultured naman tayo. Preparation, production system and facilities. Fingerling source. Kailangan ng fingerling pan, liming, stocking, piling, and kailangan ng malinis na tubig, tapos pagkain, tapos kailangan ng tea powder, tapos 15 minutes bago 15 i-stock mo na, ilagay mo na sa pispan yung 15 minutes yung yung mga fingerlings bago siya pakawalan. So ayun lang naman yung mga pinaliwanag sa Sir Jojo. Tapos yung iba pa, then mostly more on nagkaroon kami ng actual talaga. Doon ako natuto gawa ng humawak talaga tayo. Kaya salamat kay Sir Jojo Tobera sa ating magaling na instructor. Matawag muna tayo. Matawag muna tayo for report. Parity sa amin eh. Ay, kaling. Hindi, yung ilang beses mo sa breed, napaanak. Right, guys, na yan po tayo dito. Ay parity ang tawag sa amin. Halimbawa, 2 parities, 2 beses ang nanganak. F1 progenies kasi F1. Progenies ang tawag. Nag-vlog din kayo dyan. Babae sa babae na. Can I do the conditioning sa tubig? Yes, but mas better pag babae. Ano sir maganda? Yun naman po yung mga babae. Yan guys, mga babae. Malaki. Part ng bigger conditioning. Pasti mo lang ka nila, pero ako. Ang pinaka-importante is feeding. Mga bulan na kahit ako nang ganito. Mga 2 years. More than 2 years. Laki na. Pero mga female. Yung mga nagamit na namin. Once or twice pa lang nagagamit. Yes. So sir, mga ganyan, hindi na sila advisable. Hindi na sila advisable na in and out ng tubig na. Pwede pa rin sir. Yung puro breeder. Kahit ganyan wala nang water exchange, okay lang. Mas ayang way na water exchange po. Every minsan nagpo-flow through kami. Pero minsan 20%, 30%.
Ang flow through nyo ilang oras yun? Daily? Once a day? Once a day. 24 by 7. Conventional yan, sir? Yes, sir. Walang plano pila. Floating yan, sir, ano? Floating. Ate sir, sa Tiger Arami. 3 ml na kaya. Hindi daw kinakain na dapat. Hindi daw kinakain. Kinakain sa'yo. Mas maganda yata asola, no? Kaysa duckweed. Sabay. Nag-harvest ako ng azola agad sabay. Kung kailan naman ang kailangan. Grow out ko, hindi na-stick ng 5 minutes na ubos na yan. Oo, mag-ano talaga. Hindi kasi, kukunti lang eh. Just unlike sa growth, lilit nila. Ito kasi lalaki na eh. Ano na to eh. Iba yung kain ng maliliit. Diba sir? Mas iba yung kain ng maliliit kaysa malalaki. Alright guys, so meron din po sila ng mga tilapia rito. Ayan, ito po yung kalawak ang bifar po ng Dagupan. So meron sila mga tilapia dito for breeding yata ito. Naka-consiment sila. Then yung sa kabila ay nagpapakain doon. Hindi ko alam kung anong part yun. Then ayun, so kanina dito po tayo sa may breeding ng hito. Ayan, ito yung lalaki. Tapos sa kabila naman is lalaki. So meron sila ditong pinagmamalaki na parang tubipex na hindi makikita. So konti lang daw nakaraan yan, pero ngayon dumami na raw. Pero parang tubipex na rin siya pagkain ng fry na hito. So hindi makikita eh. So ibig sabihin wala. So balik tayo guys, no? Balik tayo dun sa sa kay Sir Tobero. At para dito tayo tanong-tanong tayo rito. Sir Eddie daw. Sino po si Sir Eddie? Bakit kanina nyo yan, yung katulong. Ay, ito pala yung kulambo niya. Ito pala yung guys yung kulambo niya. Manipis talaga. Sir, nagdatawa niyo si Sir. Nagpagagalan dito namin. So, ito na yata yung ready to ingest. Ay, nagkagata na sila guys. Oh. Nakagat na yata. Ready to ingest na yata ito guys. Dumili ba? Bye. Baka ingest na yung bukas. Baka. So, ayun guys, no? Ayan, wala na rito. So malit lang yung nila. Ayun yung 24/7 ng tubig. So meron dyan. Hindi na natin kailangan mag-ano. So, second step is the preparation of the hormone. So, since ang gagamitin lang natin is just ang pituitary gland. So, estimate na lang po natin. So, we can use 1 pituitary gland per breeder na. So, hindi na natin titimbangin. So, ginagawa lang po namin. That is for demonstration process lang po. So, if ever you're engaged for mass production na, you can use the mortar pestle na. So, for example, mag-inject ka ng 50 breeders. So, pwede mo nang durugin yung 20 na pituitary gland. And then, lagay ka na lang ng 20 ml na sterilized water. Kasi, 1 ml per pituitary gland per breeder. Okay? So, ibig sabihin, 20 PG. yes, 20 PG. For 50. Then, for 20, 20 pituitary gland for 20 breeders. So 1 Okay? to 1. So, 1:1. And then, you could also put 20 ml. Then, collect na po ka pwede niyang gamitin na 5 ml. So, ibig sabihin, pagka pinuno nyo to dun sa prepared pituitary gland, ibig sabihin yung 5cc natin na syringe is good for 5 breeders. Okay? So 1 ml lang. Apo, so 1 ml lang. And then, so, durugin lang po natin siya. So, that is for demonstration lang, no? So, pagka mass production, hindi mo pwedeng gamitin sa isa. So, ito, ginagawa ko lang, dinudurog ko lang. So,
So, pwede kayong gumamit ng mortar and pestle. Basta make it sure lang na durog na durog. And then, hindi siya babara dun sa syringe. Okay? So, still, meron pong isa dito. Dalawang breeders naman Distilled po. water, sir? Wala. Wala pa po. Dinudurog pa lang for the meantime. Okay. So, after po siyang madurog. Then, lagyan na. May nurse po ba dito? Wala naman. Ako muna. Meron. Ay, kaya pa. Lagyan na. Sa nurse, bawal gamitin yung Ginamit na syringe. Pero sa catfish pwede. One time lang. Pwede pang gamitin. Okay, so 1 ml lang na tubig. Okay lang? Yan, papitigin nyo lang po siya. Okay? So yung iba, pinupuno rin lang tubig. Okay lang kahit 1 ml. Reds. Kapag gagamit kayo ng scoop, gamitin yung mosquito net. Huwag yung mga rough na net kasi masyadong magalaw. Magalaw siya. Ako. Kaya ganyan, tingnan nyo. Magaling nyo lang yung scoop. Kasi soft lang siya. Kasi open Piniti sila. siguro, sir, ano? Yes po. Okay, so sa pag-inject po, pwede po dito hanggang dito sa tail. At dito po kasing part yung mas mataas yung meat and mas malapit po sa internal organs. Okay, we're measuring the point of the head. So, sukat kami ng 1 inch dyan, then 1 inch sa dorsal fin. So, create 90 degrees. And also, side range is not 180. That is 45 degrees lang. Okay? Towards the, ano? Yes, towards the heads. Okay? Then, 45 degrees angle po ng side range. Then, ito press lang. Hindi siya gumagalaw, ano? Yes po. And then, always check. So, dapat kahit one side lang. But, you need to check the syringe. Check nyo po yung sa needle niya may natira. Ibig sabihin, for example, you have the exact amount of the pituitary gland. Ibig sabihin, pagka may natira, ibig sabihin kulang. Yun yung naging nangyari dun sa case ni, asan si Sir? Hindi nagkila. Case ni Sir na hindi nagkila. Okay. Okay, so, pwede nyo siyang idurog ulit. Pero sa pagka-mortar and pestle kasi pinong-pino na to. Distilled water yan, sir. Yes, distilled water. You can use sterilized water o yung sodium chloride pwede rin. Huwag po tayong gagamit ng sterilized Pwede yung sodium chloride din, sir? tap water. Yes, pwede po. Pwede sodium chloride. Huwag yung tap water kasi baka contaminate. Okay? Pag na-inject nyo sa kabila, sa side na lang. Sa kabila ulit. Hindi po, isang beses lang po dapat. Tingnan lang kasi may natira. Pagka walang natira, Gumagalaw eh. Ang bait naman yan, no? apo. Hindi po Sa amin, mapalag. magalaw yung mga breeder namin. Pagka ganun case, takpan nyo lang yung mata nyo. Apo. Dalawa Tapos, kami. para less siya hindi siya magalaw, huwag niyong lagyan ng press na ganyan. Dapat, ayan nyo lang, ganyan lang. Normal lang siya. Pagka ginres mo ng ganyan, mas gagalaw ng gagalaw. Kasi pag pinres mo, mas gagalaw siya. Pag naguhuli ba sir ng right way of ano, holding it? Saan mo siya? Sa Head. ulo. Nahulo para kung yung Hindi ka ma... kasi iba kasi gaganong sila. Dati still, So, ganun ganyan sila. siya. Pero pagka sobrang laki na siya, hindi na siya ganun kagalaw. Di ba kailangan mag-glove, sir? Okay lang, sir. Hindi naman po tao yan. Kaya tinatanong ko kung may nurse. Hindi, just this ina. Okay lang naman. Napakitakpan. Tsaka mas mahirap magtrabaho pag nakagwantis ka. Ano, sir? Tanggalin yung needle niya, sir. Ligos. Baliktad. Ito balik. Pero pagka mass production ka, di pwedeng gawin. Dapat maramihan. Aceton po, aceton. Yung pang ano sa cuticle. Yung pang pagtanggal. Cuticle remover. Yun yung panlalagyan ng Kapag represerve ng pituitary gland. Tapos 1 year pa pwede mo. Tilapia ba kami? Tilapia. Pag 2 years na to, sir. Okay lang, pwede pa rin. Pwede pa. Sa amin kasi di na namin napapabot ng 2 years kasi nagka-schedule. Unless na-preserve mo siya, pwede Pero yung na. maximum talaga sir. Maximum na pwede mong i-ano. 1 year, mas maganda. Temperature, normal temp lang. One time siguro. Normal temp lang. Pero sa amin, nilalagay pa namin sa ref. Since may ref naman kami.
Padala kami rin. Ah. Hindi, pinaglagyan Hindi, ginamit ko yun. that is, the vial Yan, is vial the, lang. the synthetic hormone, the vial. CGE. Okay? Pero yung content kasi niya, there is the acetone. Yung pangkonsap ko. Vial lang po ito. Vial lang. Sir, 1 ml? One lang po. Hindi na kailangan na both side injectan, ha? Once na na-inject mo na yung isang Distilled hormone. sa ano? Yes po. Yung chlorine. Distilled water. Hindi sa chlorine. O pwede rin ang chlorine, yung 9. Na hindi po pwede. So distilled water siya. Yung deep well, sir? Baka contaminated Oo. kasi. Okay. Na-avoid po kasi na. Yung ano, yung mga yan, distilled water na galing sa mga ano, yung mga ano din yung sa mga water station. Basta malinis. Pero mas better po kasi sterilize water, di ba sir? Sterilize. Yes. Asim-asim. Yes. Tama. Kasi na-sterilize Para na walang po siya. contamination. Kasi yung mga purified, more on filter lang yan. Yan kasi Saka talagang naka-UV lang. dumaan sa ano yan. Ito saan ito nabibili sir? Sa ano? Mercury? Mercury. Mga ano, Ito, yung tawag doon? Mutan ko na. Yeah. Sa medical supplies. Medical. Haba. Sterilized distilled water. 1 inch may pointed ko dito sa 1 inch lang. Kahit anong hormone dito pa rin ini-inject, synthetic or natural hormone dito pa rin ini-inject. Get ang position. Sige po. 45 degrees. Yan. Tusok mo muna. Yung, dali. Hindi na ako mag-nurse. Dali. Isa pa. Dito sa ano? Isa pa. Okay na? Meron pa ko dito. Hindi din. Ang saan? Bali na yun. Masyadong maliit lang naman. Okay, and then separated po siya sa ibang Lagayan. Individual sir, sabi mo, di ba? Individual. So, kung ayun. hindi individual, mag-aaway sila. Naindikan yan. Ang problem kasi sir is yung pag-release nila. So, konti lang yung tubig. Kunti lang dapat yung tubig. Huwag yung masyadong purin kasi dito. Sa lapasap. So, ito. Tatapos lang natin ma-inject to. Lalagyan natin ng pituitary gland. Tapos ito, may pituitary gland din. Ayan. Naging agresibo siya pag naturukan. Wait natin bukas. Alright.